Alamin na po natin ang latest sa COMELEC headquarters sa PICC. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Nitong si COMELEC Chairman Andres Bautista na yung transmission rate natin ay 95.15% at lubhang mas mataas yan doon sa 73% na transmission rate noong 2013 elections. Sabi nitong si Bautista, pinapurihan niya yung mga kandidato na nauna na nagpahayag ng kanilang, kumbaga nag-concede na dahil makatutulong daw ito para magpahupa ng tensyon na nasaksihan natin in the run-up to these elections. Binigyan puri din niya yung mga Board of Election Inspectors, yung mga teachers natin at yung mga staff ng COMELEC na nagtrabaho on the ground kasi sila daw talaga ang tunay na nagpapatakbo ng eleksyon. Sa ngayon, Connie, ay nag-aabang pa rin tayo ng pagkukonvene nitong National Board of Canvassers. Yung NBOC, yung opisyal na magkakanvas noong mga certificates of canvas na manggagaling sa iba't ibang probinsya sa bansa. Pero ang tanong ngayon, dahil nakikita na nga natin yung resulta doon sa transparency servers, ito yung mga itinansmit na mga boto ng mismo mga VCM sa mga presinto, pwede na bang gamitin yung transmitted results bilang basehan ng proklamasyon? Ang sabi nitong si Chairman Bautista, maaari para dun sa mga senador, pero wala pang tiyak na desisyon ang COMELEC dyan kung yan yung gagawin nila today. Dahil, Connie, para dun sa mga nag-aabang, nagitgitan ng bilang, lalo na sa ilang mga national positions, tandaan natin na hindi pa pumapasok yung boto mula dun sa overseas absentee voting. We're talking about 407,000 na mga boto galing sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang natatandaan namin na statement itong si Commissioner Arthur Lim, who is the head of the overseas absentee voting, ay dapat sineroso ng ating mga kababayan abroad yung kanilang boto dahil in a situation na gitgitan yung labanan ay pwede silang maging swing votes. And we are seeing that is a possibility for these elections. Ang ngayong maghapon inaasahan yung pagtatransmit o hindi kaya naman ay yung manual na pagpapadala via email noong mga resulta galing sa OAV post. Ang natatanggap na so far ng ating COMELEC OAV ay yung mga boto galing sa Malaysia, sa Vatican, sa Yangon, sa Czech Republic. Ang hinihintay nilang malaking bulto ay yung mga boto galing sa Middle East. Ang sabi sa atin, papalo yan ng more than 100,000. So, tapos Connie, ang gusto ng COMELEC ay iproklama sabay-sabay yung 12 na mga mananalong senatorial candidates, Connie. Yes, linawin ko lang, Joseph, kasi meron din akong nakita na out of the sinasabi mong mahigit 400,000 na OAV, ay sinasabi parang nasa 200,000 lang daw talaga yung voter turnout. Tama ba? That's wrong. Ang kausap natin kahapon yung Vice Chair ng OAV, 407,000 yung bumoto out of the 1.3 million na registered OAV voters natin. So, yung 407,000 na yan is way higher doon sa 227,000 I think na bumoto ng 2004 presidential elections. Magandang nalinaw natin yan kasi maraming, kumbaga parang nalito, I think, doon sa figures, Joseph? Yes. At kailan natin inaasahan itong darating naman ng mga OAV mula sa Middle East, Joseph? Before lunchtime, kasi yung transmission nagsisimula na. At ang latest, dapat na makapagpadala sila kung meron silang nagkakaproblema sila abroad, dapat magawa nila yan dapat pumapasok na yan kasi ang deadline nila is 12 noon today. So, ang mangyayari dyan, dalan dito, ipapasok doon sa canvassing na gagawin ng NBOC today. And that's about 100,000, sabi mo, or more, no? Doon sa Middle East pa lang. Ayun, sa Middle East, 100. 100,000. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan, Joseph Morong.